Hello. Sasampulan kayo ng tunay na Jesse Flores Witchcraft Justice. So, yun. Hello po. Ako po si Jesse Flores Witchcraft. At lahat po lang sasabihin ko dito ay base lang sa aking na-sense bilang faith healer. Wala po akong inaakusahan. Wala po akong ini-name drop. Wala po akong babanggitin na kung sino. Okay? Sa pamilya po na makakapanood nito, dun sa pamilya nung dalawa po na respetadong athletes, I'm just Flores Witchcraft, and please accept my deepest sympathies and condolences for the loss of your loved ones who give great honor sa ating bansa o sa kanilang perspective na school kung saan man sila napasok. So ito po na sense ko, passed away. Nakalagay kasi passed away. I don't think that they didn't just passed away because of sickness or sakit. Para sa akin, na-sense ko lang bilang manghula, that's involuntarily. That case is predetermined attempted murder, involuntarily manslaughter, double. What happened to those two is double attempted predetermined murder and double involuntary manslaughter. Bakit mo sasabihin na attempted murder? Mabigat yun. Wala naman ako binabangkit na kung sino, di ba? Tsaka ito, base lang sa nasense ko bilang manghuhula. At paano mo nasabing murder yan? Ginagawa yan sa lahat. Hindi natin pwedeng sabihin na yan bastang initiation lang. Punishment pwede. Punishment. Hindi rin natin pwedeng sabihin na basta na lang pinagtripan. Aba, kailangan mong may managot dyan. Simple as that. Hindi po porket faith healer ka man o hindi, ang magiging perspective ng tao dyan, abay dapat may managot dyan. Bakit? Abay may taong may namatay eh. Diba? May namatay. Dalawang talentadong tao na estudyante ang namatay. Someone died. And someone has to take responsibility. Kaya dapat dyan investigasyon. Hindi pwede mag-play safe dyan na passed away lang. Ano yun? Naglalangoy tapos bigla na lang But I sense na one of those two players or two athletes not feeling well that day, and they are vocal about their health. They are vocal. They're just lang sila, motivated lang sila. They are motivated enough and well so disciplined, they will go through anything. Mapasa lang nila lahat kasi may hinahabol yung dalawang, alam ko may hinahabol yung dalawang yun. I don't know if this is just subject or what, kung sino, amor ba o pabor ba ng isang tao, but they died doing what they love. And to those someone na they died for, because ito na sense ko they wanna prove something to someone. Meron silang gustong patunayan ko sa kung sino. So please, imbestigahan nyo na imbestigahan to. At ito naman na sense ko, ito base lang din sa na sense ko wala akong sinumpa, pero may makukulong. Dapat pong may makulong. Dapat may managot po dyan. Kasi hindi po, imbestigahan nila. At kung may mapatunayan, di makulong. Kung walang mapatunayan, di very good. Ito namang mga sinasabi ko hindi isa ako nagpapapansin lang or views lang, hindi. Bilang faith healer, I can talk to those souls. And right now, they are talking to me. Hindi pa masyadong 100% active ang kaluluwa nila dahil sila po ay patay pa.
But I can sense meron silang hatred. Pero beyond that, meron silang motivation. It's not just love and hate na common sa lahat ng namatay. No, it's they hate someone. Those two athletes, they definitely hate someone. And I don't wanna say in a way na because of that someone, they met their demise. So, yun ho. Tsaka hindi lang ako magsasabi niyan, panigurado. Maraming mga susunod sa akin, inunahan ko na lang kayo. Maraming the family of those two athletes, please, magpaano po kayo. Pag-isipan niyo po ng mabuti yan. Diba, hindi pa pwedeng explain nyo na lang na ano yan. Nasa sense ko yung ibang tao, sinasabi nila, hazing na. Diba? Abay, palangoy mo ba naman ang pabalik-balik? Tsaka, guys, huwag niyong sabihing hindi, ano yan, walang may gustong mangyari yan. Walang gustong aksidenteng ano yan. Kasi dati nang ginagawa yan eh. Dati nang may ginagawa. O ngayon, nakadalawa kayo. Ano ngayon ang balak ninyo? Yes, yung iba nga mas extreme pa eh, pinapahabol pa. Yung pool, lalagyan nila lang. Extreme training talaga sa mga ganyan. Yun naman, maintindihan ko yun. Yung iba nga, na-witness ko, hindi lang sa TV. Yung palalangoyin ka, tapos may papakawalan silang buhayan na maliit, na hindi naman talaga kayo hahabulin. It's yung mindset lang, yung fear ginagamit nila for motivation. I should know better. Kasi, I'm not a professional athlete, I'm not a licensed or active athlete, pero I have trained because I studied various different martial arts. And those people who once my master na mga nagturo sa akin ng mga mayroon talagang extreme length of training para ma-achieve. And I believe that. But that's not training, hindi na po training yun eh. They freaking drown. Oh, yes, syempre may ito yung nangyari sa kanila. I-re-reenact ko yung nangyari sa kanila. So they're swimming. Syempre lumubog. Aahon ulit. Lumubog. Ngayon, syempre, nasa training sila. Yung mga lifeguard or mga nakabantay, hindi sila agad magre-react doon. Kasi training yun, kailangan na nila lagpasan eh, di ba? So, yung time na talagang hindi na nila kaya, doon na nagkandaleche-leche. So, tsaka lang sila nakarespond. Mga kapwa student lang din nila yung mga nag-respond sa kanila. Wala silang kinalaman doon. Is, yun. Nung it's too late na. It's beyond underweight. CPR, ganyan. Actually, nagkaroon pa nga ng mali yung isa eh. Kaya akala nila okay. Yung isa talaga, nauna pang idala sa ospital. Yung isa, pareha silang dinala sa ospital, pero yung isa nakapagsalita-salita pa. May mali pa, kaya medyo kampante pa sila. Pero yung isa, nangingitim na yung isa naman, medyo naninilaw na yun, hanggang sa pareha sa sila. They both died. On the scene. Or upon arrival, doing what they love. So ito ay panawagan ko lang kasi yung mga kaluluwa nila hindi sila naniniwala na namatay lang sila sa aksidente. At hindi po ako basta-basta na pocho-pocho na manghula lang. I can literally talk to spirits, and I have probed myself in a lot of different ways. Marami na akong babala na mga nangyari at mga hindi pa nangyayari, na mangyayari pa lang. So, ito po, nananawagan po ng hustisya at mananawagan po ng hustisya ang pamilya ng dalawang ito. So, yun po yung akin na sense. Masyado na pong magmumukha akong mayabang pag sinabi, sinumpa ko yung mga umano sa kanila. Tamo, isa-isa sila may mangyaring hindi maganda sa kanila. Mahirap magsalita ako ng ganun. Kasi lahat ng sabihin ko nangyayari nga. So anyways, I stand for justice. And this case is not an accident. It needs justice.
So, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na yung sinabi ko na attempted murder, ganito kasi yan, guys. May intention talagang saktan at pahirapan sila. Hindi nga sa point na patayin sila exactly. Kaya kung nasabing attempted murder na nga, kasi nangyari na eh. Namatay na nga eh. 'Di ba? Nagets niyo yung logic ko. Talagang parusa ho yun. Pinarusahan po yung dalawang yun. They did something. Sila lang po, oo, matagal lang ginagawa yan. Baka naman matagal lang ginagawa yan sa mga pinagtitiripan or mga pinaparusahan. It's not raining anymore. Kaya nga, 'di ba, involuntary. Ibig sabihin, intention mong may parusahan dahil sa parusa mo, dahil sa ginawa mong hakbang, may namatay under your guidance or under your extreme training, o 'di ba? May pananagutan ka doon. Kasi physical yun eh. 'Di ba? Physical yun eh. They followed orders. Someone put them on those chains. Someone put the weights on their causing them to drown. Hindi naman technically yung tipong eksaktong naglagay nga, baka classmate, sense ko classmate lang din naman nila yung makasama nila doon. But yung higher ups na nag-utos ng specific, kasi yung mga yun, utos lang yun eh. Someone has to answer. At hindi enough dyan ang bastang statement lamang. Kailangan po yan ay karagdagang investigasyon. If ever po na mapapanood to or mababasa po to ng kamag-anak ng mga namatayan, ito ako po, hi, hello po. I'm sure, very very sure na mapapanood nyo to. Hindi po ako dito para mag-rage bait. Hindi ko po kayo sinusulsulan. Hindi ko po kayo sinasabihan na kung ano, na magpurso kayo ng kung ano, na in aggressive way, na may ituro, i-point finger kayo. Kasi ako nga, wala akong binanggit na pangalan dito eh. But I know deep inside with my soul, using my powers, someone has to pay talaga. Someone has to answer for this incident. 'Di ba? And I know, you know it too. So, yung dalawang athlete po na yun ay nakakaawa. Nakakaawa po yung nangyari sa kanila. So, babasahin ko na lang yung name nila dito. At papatunayan ko sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. Dahil ito po ang pagkakakilala ko sa mga. Never kong nakilala tong mga to, ha. Never kong nakilala tong mga to. Pero ito, sabihin ko sa inyo. Kung ano yung mga nasense ko sa kanilang dalawa. Okay. Si Divine Adele, mataas ang pangarap nito noon pa. Hindi lingid sa kaalaman nating lahat sa inyo, kumbaga, na itong pamilya na meron to ay talagang mga nagsumikap lang kaya may mga narating. Si Divine Adele, wala akong picture ha. Wala akong picture, pangalan lang. Pangalan lang yung meron ako. Si Divine Adele, alam ko itong batang to, mataas ang pangarap. Ito ay matino. Ito yung literal na sinasabing mabait na anak talaga kasi hindi nito kakalimutan ang kanyang pamilya. Kaya nga niya ginagawa lahat yan eh. Kasi gusto niyang maging independent while being successful, na hindi niya pa rin napapabayaan ang kanyang mga pamilya. Na sa pag-angat niya, silang inspirasyon niya technically, family niya. Simple as that. Etong si Rene. Si Rene Batorbonilla. Itong si Rene Batorbonilla, ito yung bad boy, kumbaga black sheep na nagbago, napatropa sa kung saan kung kani-kanino, pero nakuha niya yung calling niya, nakilala niya. Ito nga yung pagiging athlete niya, yun yung bumago sa buhay niya. At ang naging inspirasyon na lang din diyan ay yung nanay niya na hindi siya pinabayaan.
pamilya niya na kahit na hindi niya kasundo noon, ay ngayon kasundo na niya kasi pinagmamalaki na siya ngayon eh. Kasi binago niya buhay niya. So yun. Yun yung sense ko sa mga anak po ninyo. Yan. So hindi po ako gumagawa ng kwento rito para magpapansin lang. I know your sons by soul. I don't know them personally, but you know, yung lahat sinasabi ko, ang mga anak niyo po ay mabubuting tao. Si Divine, noon pa lang, mabait na yan. He doesn't like bully. He doesn't like bully. He stand up to bully talaga. Kaya maraming kaibigan si Divine Adili. Ito namang si Rene, Bater Bonilla, ito, bully to talaga. Bully to, pero nagbago to. Okay, nagbago to. So, yung dalawang to, I will just pray for them. Pero ito nga, advice ko lang sana, wala naman akong nire-rage bait dito. Wala akong binanggit na pangalan. Wala akong inakusahan na ano. Even the schools, I didn't mention. Pero yung dalawang yun, yung nawalang yun, eh hindi ko pa pwedeng hindi i-mention yun. Ino-honor ko yung pangalan ng mga taong namatay na yan. And I honor them. I acknowledge them. Daan pa man din sana nilang future. This is not the original timeline. Kung silang dalawa ay nagpahinga na lang. Kasi yung dalawang actually tatlo sila. Tatlo dapat silang mamamatay dito eh. Yun ang totoo ah. Actually tatlo po talaga sila. Kung pumasok yung isa, kung yung nag-training yung isa, ay panigurado isa rin yun. Kasi na-sense ko, sa batch nila na magte-training ng gano'n, kasi hindi lang naman talaga sila eh. Sila lang yun ng mga namatay, pero pinagte-training din talaga yung iba ng ganyan. Etong dalawang to na masama ang pakiramdam, inignore nila yun. Eh, yun na nga, na talagang yung training nila eh brutal na. Nag-voice out naman sila na, yung iba nag-voice out eh. Na, anong harsh na ata yung ano. Siyempre, yung iba takot talaga. May mga nag-back up ah. At yung mga estudyante or mga athletes na nag-back up sa ganong klaseng training, eh hindi yun kabaklaan at hindi yun kaduwagan. Inisip nila yung safety nyo. Diba? That's not conquering your fear. That's punishment. That's not using your fear to be your motivation. Hindi. That's not fear. That's punishment. That will fate, or deep inside you have to decide na you're going to live or die in that scene, in that moment. Sa mga sandali na yun, ikaw magdidesisyon kung mamamatay ka o hindi. Diba? Ay, hindi training yun. Ano yun, San Goku? Anong pinaghahantayin niyan? Tournament sa Dragon Ball? Sino kalaban nila? Si Jiren? Buti kakampi nila si Frieza dyan. Diba? May matindi to ah. Ako'y natatawa pero hindi ko pinagtatawa na lang yan. Ako'y natatawa ng buwisit talaga. Ayaw walang magsalita ng sinusumpa ko kayo. Yung mga tao na nanahimik, na naghihirap yung mga yan, na alam nyo na yung dalawang yan na talagang merong ano dyan. Isinusumpa ko kayong lahat. May mananagot at hustisya ang darating sa inyo. Isinusumpa ko kayo, may makukulong talaga. Ayoko ng ganon, guys. Ayoko ng ganon kasi pag ako nagsalita, hindi pa pwedeng hindi mangyayari yan. Again, condolences sa pamilya nila. Ako'y nakikiramay. This is not good. This is not a joke. Someone died. 2 good brave souls died. And someone has to answer. Kung statement lang yung paraan nyo para hindi kayo managot dyan, ay galing-galingan nyo. Kasi masamang bahagya at pangitain na nakikita ko sa inyo kung mananahimik kayo ng mananahimik. So I am Jesse Flores Witchcraft, sending my prayers and hugs sa family na naiwanan ng mga ito. Nakakalungkot. Sayang talaga. So yun po. Ako po ay may titirikan pa. So yun, Jesse Flores Witchcraft here.
Thank you po sa panonood nyo.